Magandang umaga sa inyo, aking mga kabarangay. Nandito muli tayo upang magkaroon tayo ng announcement tungkol sa matagal nang hinihintay na quarantine pass. Nung unang regulasyon ng quarantine pass, ito ay ginawa na per household at walang pangalan. Sapagkat noon pinapayagan na kung sino lalabas, pwedeng humiram lamang ng kanya-kanyang quarantine pass. So, mamimaintain na isa lamang sa tahanan ang lalabas. Ngayon, maraming mga sa kabila noon, medyo naaboso at marami pa rin tao sa lansangan. Kaya, nag-iisip tayo ng mga para-paraan upang magkaroon ang maigting na pag-iimplementa ng social distancing. Kaya maraming mga pamamaraan tayong ginawa. Ang ginawa ng barangay ng Rosario dahil sa high density ng population ng ating barangay, ginawa nating color coding o kaya odd even. Yung mga sapagkat ang Rosario ay nahahati sa 7 puro, ang odd 1, 3, 5, and 7 ay ginawa nating pang umaga. Pwede silang mamili at pwede silang magkaroon ng pagkakataon o karapatan lumabas. Yun ang mga 2, 4, 6. Yun ay sa panghapon naman. May mga nagrereklamo, may mga nagsasuggest na gawin na lang buong araw. So, ang naisip natin after almost 2 weeks of implementation ng odd even ng umaga at hapon, naisipan natin na gawin namang color coding, odd even pa rin. At iyon ay buong araw, MWF. Yung odd, pwede yun lumabas ng Monday, Wednesday, Thursday. At saka yun namang ang purok ay even, lalabas naman sila ng Tuesday, Thursday, and Saturday. Ngayon, bago natin mapalabas, actually nagpagawa na tayo ng mga quarantine pass na yun. Ngayon, bago natin ma-officially ma-start yung color coding ng barangay ng Rosario, lumabas ang ordinansa ng city. At iyon ay kaakibat din ng mga kapulisan ng Philippine National Police. Kaya ang PNP at ang city na sila na nagpagawa ng quarantine pass. Ngayon, baka ang final start ng implementation nito ay bukas, April 30, at malamang mamayang hapon maumpisa na naming maipamigay sa mga mamamayan ang quarantine pass na ito, na ang tawag ay Permit to Leave Premises, PLP ang acronym niya. Ngayon, ang sistema ng PNP at city ay nilagyan natin, uulitin ko, gawa ng sa high density ng population ng ating barangay, hindi kaya na sa buong araw lahat sabay-sabay lalabas. Kaya ang ginawa natin, nilagyan din natin ng color coding odd even scheme. So, ang pumayag naman ang ating kapulisan para siyempre para epektibong pag-iimplementa ng quarantine. Ang pulis ay pumayag sa pagkaisa ng barangay governance na gagawing color coding. So, magkakaroon dalawang kulay, ang odd and even. Ang mga odd ay 1, 3, 5, and 7. Pwede lang silang mamili, lumabas ng Lunes, Miyerkules, at Biyernes. Pagdating ng Linggo, pwede silang lumabas ng umaga. Yun namang even, sila ay sa Martes, Huwebes,
at Sabado. Pagdating ng Linggo, pwede sila sa hapon. So, ganon ang mangyayari. So, yung ating mga card na ibibigay mamaya ng ating kapulisan ay magkakaroon, lalagyan natin ng kulay, dalawang kulay na para may palatandaan na odd and even. Ganon din naman, pag gagamitin yung paglalabas ng barangay, ang Pasig City ay magkakaroon sa rin kulay sapagkat lalo na sa pamimili sa palengke, meron silang requirement doon kung anong kulay ang gagawin nila. Hinati nila ang barangays, 30 barangays ng buong Pasig sa tatlo, 10 each. Ang Rosario, pagdating sa pamimili sa palengke, ay napatak sa Lunes at saka Huwebes. So, yun ang mangyayari. At ang curfew natin, yung paglabas natin, mag-uumpisa ng alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Ang mga tindahan at ang mga mamamayan ay kailangan naka-curfew rin sa umaga ng alas 10 hanggang 10 o'clock up to 3 p.m. After 3 p.m., pwede nang magbukas ang tindahan, pwede nang mamili yung authorized na may PLP na lumabas upang magkaroon ng transaksyon sila sa tindahan, sa butika, sa bangko, at kung anumang establishment ang pupuntahan nila. Ngayon, itong mga, bukod dito sa permit to leave premises, meron din pinalabas meron din palalabasin ng kapulisan na tinatawag na authorized person outside the residence. Ito yung mga empleyado ng mga authorized na mga establishment kagaya ng mga drugstore, supermarket, kagaya rin ng mga frontliners, kagaya ng mga nagtatrabaho sa ospital, sa mga pharmacy, at lahat ng sinasabi ng national government na authorized sila na lumabas. Ang gagamitin dito, yung kanilang mga IDs ng kumpanya na pinapasukan. So, wala ng special permit ang palalabas ang barangay o ang kapulisan tungkol dito. Ipapakita lamang nyo ang kaninyong mga ID para kayo ay hindi nasitahin ng ating kapulisan na nagbabantay sa mga checkpoints. Hindi na. Kasama na yun doon sa APOR eh. Yun yung yung authorized person outside the residence. Kasama na sila doon. At yun naman, proklamado naman ng presidente na kailangan kilalanin, no? Yung merong mga frontliner ID, yung may ID ng IATF. Ang PLP, pagkabigay sa amin at pag nakapaglagay kami ng color coding, ito ay ipamimigay sa mga subdivisions, sa mga officers. Halimbawa mo, may mga officers, may mga subdivisions na ang membership niya, household, number of household. Hindi lang basta membership, household. Kasi sa mga subdivisions, marami na ring mga renters. So, pati naman yung mga renters na yon, bibigyan din. Kung ang umuupa isang pamilya, ang isang pamilya ay bibigyan ng isang PLP. Lahat ng yon, idadaan natin sa mga officers, sa presidente ng bawat asosasyon. At bahala na yung presidente, sila yung responsable na pagbibigay sa kanyang mga miyembro. Pagkabigay natin ang presidente para to determine compliance ng distribution, ililista nila kung kanino nila, kasi meron naman yung mga may mga control number yon. Ililista yung control number kung sinong pangalan ang nabigyan nun para ang PNP at ang barangay ay may control din naman
kung kanino na ipamigay para malaman, kasi meron hindi nawawala yung meron na pupunta uli sa barangay, o ako wala pa, ako hindi pa nabibigyan. So yung control number na yon na Coffee Furnace ang barangay at ang kapulisan, magkakaroon tayo to check the veracity of claims ng bawat isang pupunta naman sa barangay. Merong mga lugar na ganyan na wala silang asosasyon, minsan tatlo o ilang bahay lang sila sa isang lugar. Yung mga yon, kung hindi naaabot ng napupuntahan ng barangay, kasi meron kagaya dito sa proper, maraming mga ganyan, wala namang formal association, kundi iski-iskinita lang. Yun naman, naaabot ng tulong ng city o ng barangay. Ako'y naniniwala, meron na kaming meron kaming datos, no. Kung sakali wala pa rin at hindi sila nagkakaroon, ang barangay naman ay maluwag, bukas naman ang pinto upang entertainin sila. At siyempre, kung maganda, kung butante ka rito, meron kang ID, meron kang yung mga ebidensya kagaya ng Meralco bill o kung ano pa man, Nawasa bill o kung ano mang bill ng mga utilities na pwedeng pakita para kapalit nung PLP na yun. Ngayon, sa mga kagaya ng sa mga subdivision, siyempre, yon ang pagkakatiwala natin sa mga officers yun. Kasi sila naman yung ating partner dito sa ating governance, kasi ang amin palagi kaming nakadikit o nakaakibat ang pamamahala namin sa subdivision, kahit sa mga kaso, kahit sa mga affairs, everything close kami dyan, tiwala sa amin, kami naman tiwala din sa kanila. Ang magagawa natin doon, kung siyempre nakaregister naman bahay na inuupahan niya, pwede siyang kumuha ng isang letter of certification or authority galing sa landlord niya para maibigay sa barangay. At yun naman ang pagbabasihan natin na ipagkatiwala sa kanya ang PLP. Dapat, kasi yun lamang ang magiging daan mo na magkaroon ka, makalabas ka, makapamili ka ng kailangan mo, gamot, makapunta ka sa bangko. Yun lang ang daan mo eh, kaya dapat lamang na bigyan sila. Kasi otherwise, huhulihin siya. Kawawa naman na nasa bahay lang siya. Paano siya mabubuhay ng maayos kung wala sila nung quarantine pass o yung PLP pass. Yung ganong case, magkakaroon sila ng special pass gagawin sa barangay. I-state yung reason bakit ikaw ang gumagamit at hindi yung asawa mo na siyang may authorize. Bibigyan sila ng permit. Dito naman yung pwede sila lumapit sa barangay. Ngayon, kung mga sasama sa doktor o yung madali ang errands na hindi available yung isa, i-specify doon ang reason and on a limited time lang ibibigay sa ng authority. Kasi pagkat yun lamang ang oonorin ng mga nasa frontline, yung mga nasa checkpoints. Ang consequence, 1, 2, or maybe up to 3 offenses, naka-hold out lang sila dito for 12 hours. That is the normal punishment for curfew violators. Kaya tayo naglagay na tayo ng hold out, no? Holding area dito sa tabi ng ating barangay upang hindi na natin bantayan o ano, kaya para hindi naman masyadong kahiyahiya yung mga matitigas ang ulo o ano, kaya baka sakali kung nakita na may semblance na nakakulong sila, baka hindi na sila umulit, lalo na yung mga may edad. Siguro sa mga bata parang gagawin nilang laruan yan, pero
sa mga may edad naman, sa mga responsableng mamamayan, tingin ko naman ay parang nakaka-insulto na ikaw ay makatikim ng parang semblance of kulungan. Actually, it is a holding area lang naman. Yung sa atin, yung mga talipapa, ang bukas ng talipapa natin alas 5 hanggang alas 10 ng umaga. Ulit sila ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Ganun lamang ano ng palengke natin. So mamimili tayo sa mga pagitan ng ganung oras. Kaya wala nang saysay na lalabas ka pa ng between 10 and 3. Wala ka namang, kasi ang PLP, ang purpose niyan, mamili ng gamot, pagkain, at ibang necessities. Wala ka namang purpose na lumabas kung sarado na yung mga tindahan. Pwede rin lang, punta ka ng bangko, punta ka ng pera padala. Yun ang mga basic. Bibili ka ng gamot. Sapagkat yan, tuloy-tuloy yan hanggang, alam ko, hanggang alas 5 ng hapon o alas 6 din ng hapon. So, nandun lang, pwede kang lumabas. At yun naman, papayagan ka pag for valid reasons. Merong mga lugar na kaya namin ng house to house, lalo na doon sa mga walang formal associations, no? Lalo na dito sa barangay proper, no? Pero ito naman mga nasa subdivisions of which they are organized. Ang mag-house to house na noon ay yung mga opisyalis ng mga asosasyon. Idadrop lang namin sa mga association president. Kasi hindi na namin makakaya. You can imagine, no? Inaasahan namin ay 18,000 PLPs dadalin. Hanggang ngayon wala pa. Ang implementation ay bukas. Kaya kami ay humihingi ng tulong sa mga presidente sa asosasyon, no? Ang mga officers ng association para mabilisan maiabot sa kanilang mga miyembro ang bawat isang PLP. Yung 18,000 it is improbable na marating namin in 10 hours. So hindi namin makakaya. Ako ay humihingi ng paumanhin sa inyo na humihingi rin ng tulong na para wag lang magkaroon ng pilahan dito sa barangay sa mga association officers na namin iaabot. At ako naman umaasa, mga responsible people naman, yung mga officers, house to house niya as sa kagaya ng kagustuhan ng ating mayor na i-house to house, pero ito ay sa pamamagitan ng mga officers ng mga association. Mga kabarangay, maraming mga palibhasa ay bago itong sakit ng COVID. Ngayon lamang nangyari na nagkaroon ng ganitong enhanced constriction of movement. Kaya pasensya na kayo, ultimong national government ay nahihirapan at wala silang fixed policy tungkol dito sa quarantine. Kaya tayo ay humahanap ng mga paraan upang mapaginhawa natin hangga't maaari ang pamumuhay at para naman natin malabanan itong digmaan na kalaban ay hindi natin nakikita. Kaya itong lahat na ito ay laban natin lahat. Ako'y nakikiusap sa inyo na nakikiusap ako
na magkaisa tayo, makiisa, huwag na matigas ang ulo natin kung ano yung regulasyon na alam naman natin ay makakabuti sa atin lahat, pilitin natin sumunod. Ang aming ginagawang pagdisiplina, ito ay isang parang anak namin kayo na kailangan pagalitan, kailangan paluin upang sumunod sa inaakala namin makakabuti sa atin pare-pareho. So kaya please lang, nakikiusap, huwag na kayong minsan pinagtatawanan kami sa aming ginagawa, nagiging overacting. Pero hindi pwedeng overacting, may kalabang kang hindi mo alam, nakatutok na sa mata mo, nakatutok na sa bibig mo para kapatayin. Kaya ako'y nakikiusap. Paulit-ulit ang aming pakikiusap. Ako, yung inyong kapitan, 10 ng aming mga kagawad, 10 ng mga empleyado ng barangay, hirap na rin kami. Ang aming trabaho, Lunes hanggang Linggo, umaabot kami ng 10 to 15 hours a day. Siyempre may pamilya rin kami na dapat na pangalagaan. Pero hindi nangyayari yun. Inuuna namin ang kapakanan nyo. Sana maunawaan nyo yun. Huwag nyo nang hanapin ang aming kahinaan, ang aming kamalian. Bagkus, pumunta kayo dito sa barangay at kung meron kayong maibibigay na mungkahi na mas makakatulong sa bawat isa sa atin, gawin nyo. Ang akin namang opisina ay hindi ko sinasarap. Lagi itong nakabukas, naghihintay kung ano mang maitutulong ng bawat isa, lalo na yung ating kabarangay sa Rosario. Ilan po at maraming salamat.